Yay! Bibili na ng food, Sis Ing. Thank you so much. Mega love shout out po sa lahat ng mga taga Canada and USA. Si Sis Anging Fe sa Canada, si Sis MB sa USA, ang mga kabsat dyan sa Taiwan, sa Hong Kong, saan pa ba? Pati dito sa Pilipinas, syempre. Ayan, ayan, ayan. Bili tayo food, no? Pero, yan ang fountain. Okay, bibili tayo ng food, mga lalabs. Good morning, good morning, good morning. Ayan, mga guys, mga lalabs, mga whitey friends. Ito po ang gagawin natin. Bibili tayo ng pagkain. Pagkain ng ating Junakis. Doon sa may dulo. Alam niyo na siguro kung ano yun. Oh, hindi pa rin magbubukas si Angels, oh. Ay, pero malapit na siguro. Tingnan mo. Parang may development sa Angels. Uy, ang daming nilang customers. Magtatanong muna tayo kung kailan na. Ayan na. Oo, ang daming bumibili. Ayan. So anyway, meron na tayo. Ito na po. Ito na. Ayan. Ito na yung ating binili doon sa T-Live. Matagal-tagal din po hindi tayo nakapag-T-Live, no? Yes. Ito yung request ng aking Junakis. So ayan, bibilhin. Okay. Basta po meron. Ayan. Ibibigay talaga sa anak, diba? Ayan po. So anyways, kulang pa to. Hindi lang siya food ang kailangan. Syempre, drinks din. Doon naman po yung drinks sa kabila. So, sarado na si Tokyo Tokyo dyan kasi bukas na nga yung malaking Tokyo Tokyo. Pero yung Angel's Pizza, sarado pa rin eh. Okay, dito tayo dadaan. Tayo po ibibili pa ng pick-up drinks. Doon banda. So, order here. Yan po. Yung kanilang mga food choices, $99. Meron namang Choco Bavarian. Opo, bilis. Nakabili na po. Favorite niyo pala tita yung night shift. Ayan. Yung anak niyo po. Guys, pick up na natin yung macchiato. Ayan na po. So, pick up here. Okay. Our sense of self in a relationship. As we pray, Bless us, O Lord, and distribute which we are about to receive from the bounty of Christ our Lord. Amen. Father, Son, and Holy Spirit. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ayan, oh. Birthday na, tuyo pa. So, meeting na naman po for the month of September. Ayan, for the month of September. Ayan na po. Meeting for the month of September. Ayan pa. Ayan pa. Yan, ito po. Smile. Si Kagawad. And Tita Maggie, oh. Saka si Mami. Bili na kayo, bili. Ayan. Sige. Kain. Kain na kainan. mali na kayo. Sorry. Ano to, tito, kaway-kaway na tito. Kain muna para mabusog. Dadami benta. Dadami. Binigyan po ako. Maglagay na lang daw po ako ng aming pansit. Nandudoon ang pansit. Ayan ang mga puto. At saka Tita Ellen, ang ganda ng smile mo. Ay, naku po. Kay Joy. Mani. Habang meeting. Ayan po, meeting. New mass schedule.
schedule here at St. Therese. Ayan na po. So, pinalitan po, Monday to Friday. Ayan po. We pray for more peace po sa ating simbahan. Lahat po natin ngayon. Kasi for all you know, sa mga schools natin, yung mga nagkakatikis ay puro na mga matatanda. Bow down for the blessing. May the God of all consolation order your day this week. Today is Catechist Sunday. Let's try to visit Mama Mary here at the sign. Ayan po si Mama Mary. May flowers si Mama Mary, may flowers. September 14 po was the triumph of the cross. So ayan ang crucified Christ nasa main altar po dito sa St. Therese. Our Lady of Peña Francia po yata. Tapos St. Veronica nakalagay dyan. Pero walang mag-i-explain. Kaya ayan, yan po ang gawain ng mga katikista. Konti na lang po ang nagiging katikist ngayon. Ayan din po ang isang problema ng ating simbahan. Dito po sa bandang to, meron actually the relics of St. Therese. O nakalagay po siya sa isang reliquary. Hindi po iyan, ang reliquary po ay hindi monstrance. Kakaiba po, magkaiba ang monstrance kaysa reliquary. Yung reliquary, ganyan po, may lalagyan ng isang bagay na gamit po ng isang santa o santo. Ayan po ang reliquary, pinupuntahan ng ating mga deboto. Yes, the devotees of St. Therese go to her reliquary to ask for her intercession. Yes po, intercession lang po ang nagagawa ng mga santo. So, nanghihingi po tayo ng dasal. Nagpapadasal po tayo sa ating mga saints because we consider them as friends of God, right? So, as friends of God, they're very close to God, they're very close to the Lord, and that is why we can ask for their prayers or intercession. Yung kay Mama Mary naman po, ayun, si Mama Mary. Ano po ba yung papel ni Mama Mary? Siyempre, si Mama Mary is the Queen of all saints. At very powerful po yung intercession niya. Medyo dumilim na po yung ating church dahil tapos na po ang misa. Pinapatay na po ang So bakit po ba humahawak ang mga deboto sa ating mga santo, santa, mga reliquary? The reason is because they feel na if they touch the statue, they are closer. Okay, but we don't consider Mama Mary as God. She is actually the mother of Jesus. Yan. At because she is the mother of Jesus who became man for us and who is the Son of God, yan po ang turo ng ating simbahan. Yes, I think this is Our Lady of Peña Francia dahil sa Peña Francia po ay piyesta. Oo, sa panahon ngayon, piyesta ng Peña Francia. At lagi ko po nakikita ang ganyan. Ito po ay, if I'm not mistaken po, yes, si Veronica. Oo, sino po ba si Veronica? Ver means true. Ver, veritas, truth. The true icon of Jesus Christ or the true face of Jesus ay nakikita niyo po dyan sa panyo.
na pinahid niya po kay Jesus when Jesus was on his way to the cross, right? So, dahil, oo, very close po tayo dito sa ating kapistahan ng Triumph of the Cross. Ayan po, noong September 14 lang. Today is September 15 and it is the 24th Sunday in Ordinary Time. Ayan po, Our Lady of Peña Francia. Okay, at ito po si Saint Veronica with the face of Jesus. So actually, kasi si Saint Therese, pwede rin po na si Saint Therese and the Holy Face. 'Di ba? The little flower, Saint Therese and the Holy Face. So, pwede actually na hindi yan si Saint Veronica. Opo, dahil may mga santo na po na tinanggal na ng simbahan sa kalendaryo ng mga santo dahil napakarami po ng mga saints. Ayan. So, dahil marami na po masyadong santo, there were actually saints who were removed from the calendar of the saints. It's no proof, parang ganun. Pero actually, yung Saint Veronica and the Shroud of Turin, kasi ang Shroud of Turin po, it was said that the Shroud of Turin is actually a proof of the resurrection of Jesus. At nakita po doon yung parang kasi masyadong maliwanag, so nag-flash yung sobrang lakas na ilaw na ang image ni Jesus Christ was actually imprinted on the shroud that is now in Turin. So anyway, that's a different topic naman po. So ayan, I would like to confirm, no, since this is the shrine of Saint Therese, the National Shrine of Saint Therese, I would assume, kahit na wala pong nag-explain sa akin, no, I would assume na ito po is Saint Therese of the Child Jesus and the Holy Face. Yan po kasi is another mystery name of Saint Therese of the Child Jesus. At alam niyo naman po na this coming May 2025, 2024 po ngayon, no? Sa May of 2025, mangyayari po yung 100th anniversary ni Saint Therese as a canonized saint. So, 100th anniversary, ibig sabihin, centennial anniversary po ni Saint Therese bilang isang santo. So, 100 years na po siya na canonized saint. Ayan po. So, ito po ang Shrine of Saint Therese is actually, it used to be the Church of Saint Michael and the three archangels. Okay, sino-sino po ba yung mga archangels na yan? Si Michael, Raphael, and the other one is the Annunciation Angel, who is Gabriel, Saint Gabriel. So, nakikita niyo po konti na lang po yung tao dito sa loob ng shrine kasi tapos na nga po yung 12 o'clock mass and it's past 1 o'clock na. Ayan po ang nanay at tatay ni Saint Therese of the Child Jesus na si Saint Celie Marta. Ang yung asawa niya po na santo rin po ay si Saint Louis Marta. Ayan. So, oo, ilang beses ko na naman po naulit-ulit yung tungkol po sa family nila na napakahuli family po, no? So, ayan, Saint Therese, Doctor of the Church. Pero, as I explained, ayan po, yung kanyang image is Jesus, the Saint Therese of the Child Jesus and the Holy Face. So, I'm sure si Saint Therese yung nasa, okay, katabi po ni Our Lady of Peña Francia. Ayan. Okay, pag nakita niyo po may mga ibon, ganyan, yan po ay si Saint Francis de Assisi. San Francisco de Assis ang tawag po, no? So, part po yan ng katekismo. So, since we are celebrating the Catechist Sunday today, so I'm sharing with you because I've been a catechist for 30 or more than 30 years. Ito naman po si Saint Jose Maria Escriva, founder po ng Opus Dei. Yan. So, isang pare, okay, na nagpalaganap po ng lay spirituality. Let's pray together. O God, through the Blessed Virgin Mary, you granted countless graces to your priest, Saint Jose Maria,
Escriva. You chose him as a most faithful instrument to found Opus Dei, a way of sanctification in daily work and in the fulfillment of the ordinary duties of a Christian. Grant that I may learn to turn all the circumstances and events of my life into opportunities to love you and to serve the Church, the Pope, and all souls with joy and simplicity, lighting up the paths of the earth with faith and love. Deign to grant me, through the intercession of Saint Josemaria, the favor I request. And we pray an Our Father, a Hail Mary, and a Glory be. After that, after saying your prayer intentions. Okay, so after the 12 noon Mass, we will have another Mass at 4 p.m. And the new schedule